10:55. Sige po, manalangin muna tayo. Tayo po tayong lahat. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa kalakasan at buhay na ipinagkaloob mo po sa amin. Maraming salamat Ama dahil sa bawat araw na pinagdaraanan po namin Panginoon ay patuloy po kami magpapasalamat at magagalak na Ikaw po ang aming Diyos na buhay, na handang tumulong, magmalasakit, magmahal sa aming lahat. Maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang pag-uusapan po natin ngayon mga kapatid ay sa paggawa ng isang building ay mayroong plano. May blueprint o balangkas ng paggawa. Alam niyo bago natin basahin po ang text, ay mayroon po lamang akong gustong sabihin sa inyo. Nung kami ay nagpunta ng Dagupan, talaga naman, ang mga tao doon, hawak nila ang beach. Marami sa atin, din dito, hawak ang beach nakaraan. Ba? Palaging masaya ang tao. Yung doon sila nagagalak. Paglangoy. Pero, ang napansin ko doon, yung hindi na sila nananalangin. Mayroong pag dumating, diretso lublob, palit ng damit, wala na. Hanggang napansin ko may mga hinahanap na anak na nawawala. Kaya, yun nga, mayroon po silang nakakalimutan. Ang nakakalimutan po nila kung sino ang dapat nilang pasalamatan. Siyempre, ang Diyos. Ngayon po, ang ating title at ang ating text. Ma'am, sige po. Ayan po, ang ating title po, Blueprint for Christian Living. Ito po yung balangkas o yung plano ng ating buhay. Saan po ito nanggaling? Ito ay galing po sa ating Panginoon at ito po ay ipinasabi o sinabi po ni Apostol Pablo nung po siya ay pumunta sa Thessalonica. At kasama po niya dito si Silas at saka si Timoteo. Hindi po nailagay yung text. Basahin po natin ang text ng 1 Thessalonians 5 verse 16 to 18. Napakaiksi lang po itong mga to. Basahin po natin. O isisigaw ko na lang. Sabi po dito sa verse 6, magalak kayong lagi. Po. Verse 17, manalangin kayong walang patid. Verse 18, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Hindi po ba mga kapatid? Ito, matagal na hindi na natin narinig to eh. Matagal na hindi natin naririnig ang mga talatang ito. Subalit, kanina narinig natin yung mga kanta kanina, parang sabi ko, mag-conclusion na lang po ako talaga kasi iniisip ko mga 15 minutes tatapusin ko eh. Kasi andun na yung ibig sabihin ng ibig sabihin ng kanta dito sa ating topic. Kaya, pero ituloy pa rin natin. Ano po? Itutuloy natin. Okay. Ang number 1 po, ang point 1 po natin, ito po. Rejoice always. Magalak kayong lagi. Basahin po natin ang Philippians 4 at saka Psalms 118. Basahin po natin mga kapatid, kung may Biblia po tayo. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magalak kayo. Bakit po paulit-ulit na sinasabi? Yung magalak, ano po? Magalak kayong lagi at
Inuulit ko, magalak po kayo. Alam niyo po, sa ibang verse kasi, yung magalak ay umaabot po siya ng, sa ibang salin ng Biblia, umaabot pa siya ng 192. Sa iba, yung iba 154, yung iba 191. Pero, umaabot din po ito ng 300 times na nababanggit po ito sa Biblia. Depende po doon sa pagsalin ng Biblia. Ibig sabihin, umaabot pa siya ng hanggang 400. Lampas po itong magalak doon sa araw na itinakda ng Diyos sa atin. 64 ata yung days. 364? 65. Lampas pa rin. Ibig sabihin, mga kapatid, magagalak tayo ng walang patid. Lagi. Magagalak po ang bawat isa ng walang patid. Kahit anong, siguro napakahirap magalak, no? Dahil lalo pag may problema, lalo pag may mga pinagdaraanan, napakahirap magalak. Pero ito po ang sabi ng Diyos. Magalak kayo lagi para sa akin, para sa Diyos. Huwag po tayong magalak doon sa di pinagdaraanan natin, bagkos magalak po tayo para sa Diyos. Amen? Dahil ang hirap o ang mga problema ay wag po nating isipin na siya ang nagpapalakas o nagpapatatag sa atin. Tandaan po natin, mga kapatid, ang nagpapatatag sa bawat pinagdaraanan natin ay ang salita ng Diyos. Palakpakan po natin ating Panginoon. Amen? Basahin din po natin ang Psalms 118 para mabilis. verse 118 verse 24, sabi po dito, wala na. Ito, sabi po dito, ito ang araw na ang Panginoon ang gumawa. Tayo'y magalak at matuwa. Amen? Lahat po ng araw, lahat po ng nagdaraan ay ang Diyos ang gumawa. Araw-araw. 7 araw tayong natutulog, 7 gabi. 7 araw tayong nagtatrabaho, gumagawa. 7 araw tayong ginagabayan ng Diyos. Nagkakasala tayo, pero pinapatawad tayo ng Diyos. Dahil araw-araw gumagawa ang Diyos sa buhay po nating lahat, mga kapatid. Araw-araw. Palagi yan. Kung hindi natin nararamdaman yon, hindi ko lang alam kung tanggap natin na ang Diyos ay gumagawa sa buhay natin araw-araw. Amen? Lahat tayo, araw-araw, gumagawa po ang ating Panginoong Diyos. Amen? Next. Pangalawa po, pray without ceasing. Palagi kayong manalangin. Ito po yun, mga kapatid. Palagi tayong manalangin. Sa isang version din ng Bible, ang panalangin po ay 300 lampas po ng 7 times sa araw, sa taon, o bilang ng araw. Ibig sabihin, higit pa talaga yung dapat na tayo ay manalangin. Kaya ang nakalagay dyan, manalangin kayo palagi. Di ba? Manalangin tayong palagi. Basahin po natin ang Colossians 4, verse 2. Ito po ang sabi nito. Give dependence and conversation with God. Tayo po ay dumepende sa ating Diyos. At palagi po natin siyang kausapin, makipag-conversation po tayo sa Kanya. Kasi pag hindi tayo nakikipag-usap sa Diyos, doon po nawawala ang ating pagka-depende na mayroon tayong Diyos
na higit na nakakaalam ng ating buhay. Basahin po natin ang Colossians 4 verse 2. Sabi po dito, Colossians 4 verse 2. Sabi po dito, magpatuloy kayo sa pananalangin at kayo'y magbantay na may pagpapasalamat. Mga kapatid, pag nananalangin po tayo, kasama na po yung ating pasasalamat sa Diyos. Buksan po natin ang ating puso para maging matagumpay ang ating pananalangin, ang ating pakikipag-usap sa Diyos. Dahil ang Diyos, ang tinitignan po niya ay ang ating puso, hindi po yung isip natin. Palaging tinitignan ng Diyos ang ating puso dahil alam ng Diyos na kung ano ang nasa puso natin ay yung lalabas sa ating, yun ang magiging kaisipan natin at yun ang lalabas sa ating bibig. Amen? Yan po ang Diyos. Kaya ang Diyos nga natin, di ba, lahat ng hindi natin nakikita, siya lamang ang nakakakita. Yan po ang Diyos natin. Dahil lahat ng mga bagay na inaasam natin, na hindi pa natin nakikita, siya po ang nakakaalam kung dapat niyang ibigay sa atin o hindi. Dahil alam ng Diyos kung ito ay para sa atin o hindi. Tuloy po natin, Ephesians 6 verse 18. Nawala na ako. Sabi po dito, sa 6:18, manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon. Ayan na naman po. Walang patid. Sa bawat panalangin at pagsamo. At sa bagay na ito ay maging handa na may buong pagtitiyaga at pagsusumamo para sa lahat ng mga banal. Mga kapatid, napakasarap po kung tayo ay maging banal. Kaya wag po tayong tumigil sa pananalangin. Ang panalangin ay napakatibay, napakagandang sandigan para po mabigyan natin ng karangalan ang ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, ang panalangin ay umaabot po ito, kung bibilangin ito sa mga maraming version ng Bible, ay umaabot po ito ng 650 times. Ganun karami. Ganun karami ang nais ng Diyos. Nagpapatunay lamang po ito na huwag tayong titigil. Huwag natin lagyan ng patlang tulad ng hagdan na yan. Kung titignan nyo, wala siyang gap na magkakasunod. Ang gap niya pa ganyan. Ibig sabihin, ang panalangin natin ay dapat pataas ng pataas ng pataas. Upang makamtan natin kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. Pero wala siyang pag pinagdikit natin ang hagdan na yan, wala po siyang gap. Magkapatong po ang bawat dulo. Amen? Pero pataas ng pataas. Yan ang gusto ng Diyos. Pataasin natin ang ating kompidensya para sa Kanya. Ang panalangin natin at pagpapasalamat para sa Kanya. Ang ating kagalakan para sa Kanya. Pataasin po natin. Next. Sunod po. Katlo po. Give thanks in all opportunities. Magpasalamat tayo sa lahat ng pagkakataon. Di ba mga kapatid, magpasalamat tayo sa lahat ng pagkakataon. Or circumstances. Circumstansya. Pagkakataon. Basahin din po natin ang Ephesians chapter 5 verse 20.
Sabi po dito, laging nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay na sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa Diyos na ating Ama. Magpasalamat sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit palaging nababanggit ang pangalan ng ating Panginoon? Dahil siya lamang po ang nag-iisang mediator. Siya lamang po ang nag-iisang tagapamagitan para sa atin at sa Diyos. Siya lamang po. Palagi. Makapangyarihan ang pangalan ng ating Panginoon. Sa lahat ng ating mga panalangin, mapa-English man o Tagalog, ay ang ating Panginoong Diyos pa rin, so Kristo pa rin, ang nababanggit sa katapusan ng ating mga panalangin. Amen? Tandaan po natin, magpasalamat. Uulitin ko po, magpasalamat tayo palagi. Kahit anong hirap. Pero pag mayroon tayong pusong mapagpasalamat, ay gumagaan po ang lahat. Amen? Kahit tayo ay pagod na pagod, subalit makikita natin ang ating mga kapitbahay o mga ibang tao. Nung andun kami sa Mascap, may nagpa-check up. 64 ata, 65. Naglalakad pa ganun. Tinignan ko si tatay kasi pastora. Salamat sa Diyos. Kasi hindi pa sila naging ganun. Ibig sabihin mga kapatid, nagbibigay lamang ako ng isang halimbawa na kapag ang isang Kristiyano, ang isang mananampalataya ay marunong magpasalamat sa Diyos at marunong magalak, marunong manalangin, ito po ay katagumpayan ng ating buhay na ibinigay ng ating Panginoong Diyos. Amen? Last po, basahin po natin ang verse Psalms 107 verse 1. Ito po, sabi po dito, O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat magpakailanman ang kanyang tapat na pag-ibig ay mananatili. Amen? Kung pansinin niyo po yung mga kanta, yung promises, ba? Mananatili. Mga kapatid, mananatili, magpakailanman. Ito po ang nais at gugustuhin ng Diyos para po sa ating lahat. Amen? Ang iksin, no? Sige po. Hindi ako naglagay ng conclusion, pero nais ko pong tumayo kayo ng 10 minutes. Tayo. Ito yung conclusion natin. Ayaw ko po na ipakita dito dahil nais ko po na ito po ay panghahawakan ninyo. Tayo po ang sisigaw, ibig sabihin, manggagaling sa boses natin, sa sarili nating lakas, kung ano po ang dapat nating gawin. At ito po ay isang conclusion. Ano po? Alam niyo po, yung tatlong itong verse na ito ay continuous inward posture of faith, hope, and gratitude regardless for external circumstances. Tandaan po natin yan mga kapatid. Nais ko pong sabay-sabay po tayo. Ito po yung conclusion, no? Para Una, sigaw po natin, magalak palagi. Palaging manalangin. Magpasalamat sa lahat ng pagkakataon sa Diyos. Manalangin po tayo, dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na ipinagkaloob mo po sa bawat isa
na aming narinig ngayon, Panginoon. Maraming salamat sa mga buhay, Panginoon, na andito, Panginoon, upang Ikaw ay purihin at sambahin, pasalamatan. Ang bawat isa ay nagagalak, Panginoon, dahil andyan ka, hindi ka po nag-iiwan sa amin. Ang iyong mga promise, Panginoon, ang iyong mga pagpapala, ipinagkaloob mo po sa bawat isa, lalong-lalo na, Panginoon, sa iyong mga anak na nananampalataya sa iyo ng lubos-lubos. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Reverend Takal. Oh God, you've been so good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. And every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh